ang milagro ng 30.3 bilyong bariles. Paano naging katuwang ang Pilipinas sa pagbangon ng Venezuela? Ang petrolyo na ito ay ipinagkakatiwala namin sa Pilipinas simula ngayon. Napakahusay! 30.3 bilyong bariles, mas maraming langis kaysa sa pinagsamang buong Saudi Arabia ang natutulog sa ilalim ng lupa ng Venezuela. Ngunit ang nagmamay-ari ng napakalaking yamang ito ay biglang nagbago isang araw. Ang Estados Unidos ay nagsagawa ng interbensyong militar at kinuha ang kontrol. Gayunpaman, may kakaibang nangyari. May langis, ngunit walang makapagpatakbo. Wala ng mga tanker. Gumuho ang teknolohiya ng pagpipino at paralisado ang sistema ng transportasyon. Maging ang pinakamalakas na bansa sa mundo, ang Amerika, ay walang magawa. Sa sandaling iyon, isang bansa ang tahimik na pumasok. Ang Pilipinas. Ang bansang gumagawa ng mga OFW at BPO. Yan ba? Anong alam nila sa langis? Nagtawanan ng mga manggagawa sa Venezuela. Ngunit makalipas ang isang buwan, ganap na nagbago ang kanilang pag-iisip nang kumilos ang Pilipinas. Ang langis na tumigil ay nagsimulang dumaloy muli. Paano nakuha ng Pilipinas ang kapalaran ng 30.3 bilyong bariles? Bakit sinalubong ng Venezuela ang pamamahala ng Pilipinas sa langis? At bakit nagalit ang China at Russia? Ito ang kwento ng Pilipinas na gumalaw sa mundo sa pamamagitan ng tunay na pakikipagtulungan, hindi ng panggagahasa. Ako ay isang field engineer na nagtrabaho sa State Oil Company ng Venezuela sa loob ng 25 taon. Kasama ng aking mga kasamahan at kinatawan ng Unyon, isinusulat namin ang liham na ito upang itala ang dahilan kung bakit namin unang sinimulang tingnan ng seryoso ang bansang Pilipinas. 30.3 bilyong bariles. Ipinagmamalaki naming isinisigaw ang bilang na iyon. Ito ang pinakamalaking oil reserve sa mundo, mas marami kaysa sa Saudi, mas marami kaysa sa Russia, at higit na mas marami kaysa sa Amerika. Ang itim na ginto na nakahimlay sa ilalim ng aming mga paa. Iyon ang aming kinabukasan. Ang pag-asa ng aming mga anak. Ngunit isang araw, ang lahat ng iyon ay naging walang saysay. Naaalala ko ang araw ng arestuhin si Presidente Maro. 4:00 ng umaga iyon. Nagtatrabaho ako sa night shift sa refinery ng Maracaibo. Biglang nag-ingay ang telepono ng opisina. Tawag mula sa Caracas. Itigil ang lahat ng operasyon. Ngayon din. Hindi ko maintindihan. Isang pasilidad kami na nagpoproseso ng 1 milyong bariles sa isang araw. Kung bigla itong hihinto, mapaparalisa ang buong pipeline. Ngunit inulit ng mga nakatataas, ito ay utos. Patayin ang lahat ng pump. Sa sandaling iyon, dumating ang breaking news sa aking cellphone. Si Maro arestado. Lumabas sa real-time ang mga footage ng US Marines na sumugod sa palasyo ng Pangulo. Nakatayo ako sa harap ng monitor. Tulala. Ano ito? Digmaan? Tanong ng kasamahan ko na nanginginig ang boses. Wala akong alam. Walang nakakaalam. Kami ay mga inhinyero lamang. Makalipas ang 2 araw, nagdaos ng press conference ang kalihim ng Estado ng Amerika. Habang pinapanood ng media sa buong mundo, sinabi niya, ang yaman ng langis ng Venezuela ay ililipat sa ilalim ng International Control System. Ang mga kita ay papamahagi ng patas sa pagitan ng mamamayang Venezuelan at ng international community. Ipapamahagi ng patas. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, napatawa ako. Isang mapait na tawa. Langis na nagmumula sa aming lupain at kami ang pagbibigyan ng bahagi. Paano ito mangyayari? Nang pumasok ako sa trabaho kinabukasan, nakita ko ang mga military police ng Amerika na nakatayo sa pangunahing gate ng refinery. Naghahanap sila, tinitingnan ng mga ID, sinasalat ang aming mga bag at pinabubuksan ang trunk ng kotse. Excuse me, 20 na pong taon na akong nagtatrabaho rito. Sabi ko, hindi nagbago ang ekspresyon ng MP. Makiki-cooperate po kayo. Noon ko naunawaan. Hindi na kami ang may-ari. Ang 30.3 bilyong bariles ay nasa ilalim pa rin ng lupa. Ang pipeline ay naroon pa. Ang pasilidad ng refinery ay naroon pa. Ngunit wala kaming magawa. Ang paghuhukay, pagpipino, at pagbebenta ng langis ay hindi na namin kalayaan. Sinabi ng Amerika na sila ang administrator. Ngunit sa pananaw namin sa field, iba sila. Sila ay mga tagapagbantay. Makalipas ang 1 linggo, dumating ang isang urgent meeting mula sa headquarters. Nagtipon ng mga inhinyero at manager mula sa buong bansa sa Caracas.
Punong-puno ang silid-pulungan ng higit sa 300 tao. Umakyat sa entablado ang administrator na ipinadala ng kagawaran ng enerhiya ng Amerika. Isang lalaking nakasuot ng suit, nasa edad 50. Kalmado siyang nagsalita. Nagpapasalamat kami sa inyong kooperasyon. Mula ngayon, ang industriya ng langis ng Venezuela ay patatakbuhin ng transparent at efficient. Transparent at efficient? May sumigaw sa likuran. Sino ang magbabayad ng sweldo namin? Saglit na natigilan ng administrator. Pagkatapos ay ngumiti at sumagot. Siyempre, babayaran. Ngunit maaaring i-adjust ayon sa bagong sistema. Adjust. Ang ibig sabihin ng salitang iyon ay bawas. Alam ng lahat. Pagkatapos ng pulong, nag-usap kami ng mga kasamahan ko sa hallway. Lahat ay nagagalit, ngunit walang nakakaalam kung ano ang gagawin. Anong magagawa natin? Narito ang mga Marines. Pero mali ito. Langis natin ito. Langis. Hindi na natin langis yan. Ang salitang iyon ang pinakamasakit dahil ito ay totoo. Pagkaraan ng isang buwan, lumabas ang malupit na katotohanan. Kinokontrol ng Amerika, ngunit wala silang kakayahang aktwal na patakbuhin ng langis. Kulang sila sa tanker. Ang industriya ng pagpapadala ng Amerika ay lumiit na dekada na ang nakalipas. Kakaunti ang mga kumpanyang nagpapatakbo ng malalaking tanker. Kahit mayroon man, luma na ang mga ito. May problema rin sa mga pasilidad ng refinery. Ang mga refinery sa Amerika ay saturated na. Limitado ang mga lugar na makakapagproseso ng heavy crude ng Venezuela. Bukod pa rito, ang karamihan sa mga pasilidad ay 40 o 15 taong gulang na kagamitan at ang mas mahalaga, gumuho ang sistema ng malakihang transportasyon at pagpoproseso. Nagsimulang kumalat ang mga biro sa field. May baril ang Amerika, pero walang kamay. Kaya nilang bantayan ang langis, pero hindi nila alam kung paano ito gamitin. Nakakatawa, ngunit hindi nakakatawa ang sitwasyon. Ang 30.3 bilyong bariles ay parang nakakulong sa isang vault. Isang araw, may narinig kaming bagong pangalan. Pilipinas. Sa una, wala kaming pakialam. Ang bansa ng Sony at Toyota? Hindi ba electronics at kotse lang ang ginagawa nila? Anong koneksyon nila sa langis? Iyon ang naisip ko. Ngunit nakita ko ang nilalaman ng memo mula sa headquarters at hindi ako makapaniwala. Pinirmahan ang kasunduan sa kooperasyong teknikal sa mga kumpanya ng shipping at refinery ng Pilipinas. Natawa ang isa kong kasamahan. Anong alam ng Pilipinas? Sila ang gumagawa ng mga OFW at BPO, hindi ba? Ganoon din ang naisip ko noon. Ang Pilipinas ay malayong bansa lang sa amin. Kilala lang namin sa mga seafarer at call center. Ang langis akala namin iyon ay trabaho ng mga bansa, tulad ng Middle East, Russia o Amerika. Anong magagawa ng Pilipinas? Ngunit hindi nagtagal, isang buwan lang. At ganap na nagbago ang pag-iisip na iyon. Isang araw, pumasok sa Maracaibo ang isang barko. Ang laki nito ay hindi pangkaraniwan. Nagtrabaho ako sa port ng higit sa 10 taon. Ngunit ngayon lang ako nakakita ng ganito kalaking tanker. Isang 300,000 toneladang supertanker. Barkong Pilipino iyon. Ang bandila ng Pilipinas ay winawagayway sa ibabaw ng deck. Ang araw at ang tatlong bituin. Sa sandaling iyon, may kakaibang pakiramdam ng pag-asa na bumangon sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit. Nang makita ko ang barkong iyon, alam ko na, ang Pilipinas ay hindi ang bansa na inaakala namin. Nang dumaong ang tanker ng Pilipinas, lumabas kami ng mga kasamahan ko para tingnan ito. Napakalaki nito ng malapitan. Doon namin naunawaan kung gaano kalaki ang 300,000 tonelada. Kailangan kong itaas ang leeg ko para makita ang deck. Mas malaki kaysa sa pinagsamang 3 soccer field. Nakasulat sa itim na hull ang mga salita. Mabuhay Maritime. Sa ilalim nito, sa maliit na letra, Manila, Philippines. Talaga bang ginawa yan sa Pilipinas? Tanong ng kasamahan ko na hindi makapaniwala. Nagulat din ako. Hindi ganoon ang Pilipinas na alam namin. Akala namin smartphone at TV lang ang ginagawa nila. Gumagawa rin pala sila ng barko? At ganito kalaki? Tinitigan namin ang barko ng ilang sandali. Naramdaman namin na may nagbabago. Wala kaming nakita na nagbago sa loob ng isang buwan mula nang dumating ang Amerika. Ngunit isang barkong Pilipino lang ang dumating at nagbago ang kapaligiran. Kinahapunan, isa pang memo ang dumating mula sa headquarters. Darating ang technical team ng Pilipinas. Para raw sa inspeksyon ng pasilidad ng refinery. Makalipas ang ilang araw, nakita namin sa unang pagkakataon ng mga taong nagmula sa Pilipinas. Mga labingkim sila. Lahat ay nakasuot ng work uniform.
may hard hat, at may safety boots. Ang una naming impression ay tahimik at seryoso. Lumapit ang tila team leader. Isang lalaki, nasa kalagitnaan ng 40s. Bumati siya sa Espanyol. Hola, ako si Engineer Ramon Mundela Cruz mula sa Mabuhay Energy. Ikinagagalak kong makilala kayong lahat na makakasama namin sa trabaho. Bikosto. Ang bigkas niya sa Espanyol ay medyo awkward, ngunit puno ng sinseridad. Naramdaman naming iginagalang niya kami. Ang mga administrator ng Amerika ay Ingles lang ang ginamit. Nakikipag-usap sila sa pamamagitan ng translator. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Nagpatuloy si Team Leader Dela Cruz. Narito kami para inspeksyonin ang inyong pasilidad. Pero hindi kami narito para mag-utos. Nandito kami para hanapin ang problema ng magkasama at lutasin ito ng magkasama. Ay nako, nang marinig ko ang mga salitang iyon, naramdaman kong may kakaiba. Ganap na naiiba sa mga salitang narinig namin sa loob ng isang buwan. Ang mga Amerikano ay laging nag-uutos. Gawin ito, gawin iyon. Hindi sila nakinig sa aming opinyon. Ngunit ang mga Pilipino ay nagtanong. Sabi sa report, na patuloy na bumababa ang presyon ng pump dito. Kailan pa ito nagsimula? Sinasabi na malaki ang temperature deviation sa line 3 ng distillation. Saang section ito pinakamasama? Sabi ninyo, luma na ang crude oil storage tank 7. Kailan ito huling inayos? Nagtrabaho ako sa refinery na ito sa loob ng 25 taon. Alam ko ang mga problema na ito ng higit kanino man. Ngunit walang nakinig sa aking opinyon. Ngunit ang mga Pilipino ay iba. Gusto talaga nilang makinig. Problema na ang presyo ng pump sa loob ng 3 taon. Nasira ang seal, ngunit mahirap kumuha ng replacement part. Sabi ko. Tumango si Team Leader Dela Cruz. Pagkatapos ay may sinabi sa kasamahan niyang inhinyero. Kinuha ng inhinyero ang kanyang tablet at nagmemo. Maaari niyo bang ibigay ang specification ng part? Sisiguraduhin naming madadala namin ito mula sa Pilipinas. Tanong niya. Talaga? Nagulat ako at nagtanong pabalik. Napakadaling sabihin na lulutasin ang problemang hindi nalutas sa loob ng 3 taon. Siyempre, iyan ang dahilan kung bakit kami narito. Mula noon, naglakad-lakad ang technical team ng Pilipinas sa buong refinery. Nagtrabaho sila ng walang pahinga mula 6 ng umaga hanggang 10 ng gabi. Mas masipag pa sila sa amin. Ang nakakagulat ay ang kanilang pag-uugali. Hindi nila kami tinuruan. Sa halip, nakasama namin silang nagtrabaho. Kahit sa paghihigpit ng isang tornilyo, kasama namin silang mga inhinyero. Pagkaraan ng 1 linggo, nagpatawag si Team Leader Dela Cruz ng isang general meeting. Nagtipon kaming 50 inhinyero sa silid pulungan. Iulat namin ang resulta ng inspeksyon sa loob ng 1 linggo, sabi ni Dela Cruz at binuksan ang projector. Lumabas sa screen ang kabuuang blueprint ng refinery. May pulang marka sa bawat problemadong bahagi. Natagpuan namin ang 1,237 problema. Uunahin namin ang mga emergency. Isa-isa niyang ipinaliwanag. Anong problema? Bakit ito nangyari? At kung paano ito lulutasin? Lahat ay specific. Walang mga abstract na salita. Kailangan namin ng tulong ninyo para maisagawa ang trabahong ito. Kami ang may teknolohiya, pero kayo ang pinakamahusay na nakakaalam sa pasilidad na ito. Ang silid pulungan ay umingay sa mga bulungan. Itinuring kaming laborer ng mga Amerikano. Sinabi lang nilang sundin ang utos. Ngunit ang mga Pilipino ay tinrato kami bilang expert. Kinagabihan, uminom kami ng beer kasama ang mga kasamahan ko sa isang cafe. Lahat ay may pagtataka sa kanilang mukha. Mas okay pala ang mga Pilipino kaysa sa inaakala natin. Oo, iba sa mga Amerikano. Mukhang maayos din magtrabaho. Sumang-ayon din ako. Dahan-dahan, nagbabago ang pananaw ko sa Pilipinas. Pagkaraan ng 2 linggo, may nakakagulat na nangyari. Dumating ang isang container ship mula sa Pilipinas. Puno ito ng mga part para sa refinery. Pump seals, valves, pressure gauges, temperature sensors, pipe, mga bagay na hindi namin makuha sa loob ng ilang taon. Tinupad ni Team Leader Dela Cruz ang kanyang pangako. Saan ninyo nakuha ang lahat ng ito? Tanong ko. Ngumiti si Dela Cruz at sumagot. Kumpleto ang supply chain ng industrial parts sa Pilipinas. Karamihan sa kailangan namin, makukuha namin. Ang gastos ay kasama sa contract. Hindi nyo na kailangan magbayad pa. Hindi ako makapaniwala. Walang ginawa ang Amerika sa loob ng 1 buwan. Ngunit ang Pilipinas, sa loob ng 2 linggo, nagdala pa ng mga parts. Mula noon,
Nagsimula ang seryosong pag-aayos. Nagtatrabaho ang mga inhenyero ng Pilipinas at ang aming mga inhenyero bilang team. Sa una, may problema sa wika, ngunit nasanay din kami kaagad. Ang nakakainteres ay ang paraan ng pagtatrabaho ng mga Pilipino. Sila ay meticulous na sumusunod sa manual. Mahigpit din nilang sinusunod ang safety regulations. Bakit napaka-meticulous ninyong magtrabaho? Tanong ko. Sumagot ang isang inhenyerong Pilipino. Kung hindi aayusin ng tama minsan, mas malaking problema ang lilitaw sa huli. Mas maraming oras at pera ang kakailanganin. Ang pag-aayos ng tama mula sa simula ang sa huli ay mas mabilis. Tama siya. Sa katunayan, nang magtrabaho kami sa paraang Pilipino, mas mabilis natapos ang trabaho. Mas kaunti rin ang problema. Pagkaraan ng isang buwan, nakita ang mga pagbabago. Nawala ang leak sa pipeline. Naging stable ang presyon at nabawasan ang temperature deviation. Ang pinakakagulat-gulat ay ang production volume. Ang produksiyon na bumaba sa 800,000 bariles sa isang araw nang dumating ang Amerika ay tumaas ulit sa 1,000 bariles sa loob lamang ng isang buwan mula nang dumating ang technical team ng Pilipinas. Ngunit hindi lamang teknikal ang pagbabago. Nagbago rin ang kapaligiran. Nakasabay naming kumain ng mga Pilipino. Sa kantin ng mga empleyado, pareho kaming kumain ng pagkain. Ang mga administrator ng Amerika ay kumain ng magkahiwalay. May special menu pa sila. Sa oras ng break, naglaro rin kami ng basketball. Nagdala ng bola ang ilang inhenyero ng Pilipinas. Hinaluan kami at naglaro ng game. Mahilig din pala kayo sa basketball? Siyempre, national sport namin yan. Naglalaro kami sa World Cup. Ah, ganun ba? Hindi ko alam. Sa ganoong pag-uusap, naging malapit ang Pilipinas. Sila ay mga ordinaryong tao, tulad namin, na mahilig sa basketball, nagbibiro, at nag-aalala sa pamilya. Isang gabi, nagkaroon ako ng pagkakataon na makipag-usap kay Team Leader Dela Cruz ng kaming dalawa lang. Nananigarilyo kami habang pinapanood ang sunset sa bubong ng refinery. Ano ang pagkakaiba ng pagtatrabaho sa Amerika at sa Pilipinas? Tanong ni Dela Cruz. Nag-isip ako sandali. Tiningnan kami ng Amerika bilang labor force, pero mukhang tinitingnan kami ng Pilipinas bilang mga kasamahan. Tumango si Dela Cruz. Wala kaming magagawa ng mag-isa. Hindi namin magagawa ang trabahong ito kung wala kayo. Alam namin iyan. Sa totoo lang, minamaliit namin ang Pilipinas noong una. Prangka kong sinabi. Naiintindihan ko. Ganoon ang tingin ng lahat. Maliit lang kaming bansang isla. Pero nagbago na ang isip ko ngayon. Salamat. Tumahimik kami sandali. Isang komportableng katahimikan. Magagamit din ba ng Pilipinas ang langis na ito? Tanong ko. Ngumiti si Dela Cruz. Kasama sa contract. Kung tataasan namin ang production volume, kukunin ng Pilipinas ang isang bahagi. Siyempre, magbabayad kami ng fair price. Hindi tulad ng Amerika na kukunin lang ng walang bayad. Iyon ay panggagahasa, hindi ba? Hindi namin gagawin iyon. Alam kong totoo ang sinabi niya. Iba talaga ang Pilipinas. Sa ikalawang buwan, kumalat ang balita. Magdadala raw ng floating storage facility ang Pilipinas. Ano ang floating storage facility? Tanong ng kasamahan ko. Ipinaliwanag ni Dela Cruz. Isang malaking storage tank na lumulutang sa dagat. Pansamantalang nakakapag-imbak ng crude oil. Gagamitin ito kapag kulang ang land tank. Bakit kailangan yan? Tumaas na ang production volume, hindi ba? Pero kung kulang ang storage space, kailangan nating itigil ang produksyon. Hindi yun maganda. Ay stalak po. Iniisip talaga ng mga Pilipino ang kinabukasan. Kami, nakikita lang namin ang problema sa harap namin. Ngunit sila, nakikita nila ang ilang buwan sa hinaharap. Pagkaraan ng isang buwan, dumating ang floating storage facility. Inilagay ito sa karagatan ng Maracaibo. Napakalaki nito. Sabi nila, kayang lagyan ng 500,000 bariles. Nang makita ko iyon, nakumbinsi ako. Totoo ang Pilipinas. Nagpatakbo talaga sila. Hindi lang nagkontrol tulad ng Amerika. Nagsimulang tumunog muli ang pipeline. Tunog iyon ng normal na operasyon. Pagkatapos ng 3 taon, ang usok na lumalabas sa distillation ay malinis din. Palatandaan na maayos ang pagpipino ng crude oil. Nagsimulang mapuno ang mga storage tank. Linggo-linggo, dumarating ang mga tanker ng Pilipinas. Nagkakarga ng crude oil at umaalis. At nagbabayad sila. Kumalat ang balita sa mga manggagawa sa field.
Maayos ang ginagawa ng mga Pilipino. Mas maganda ng 100 beses kaysa sa mga Amerikano. Maayos ang pagbabayad ng sweldo at dumami ang trabaho. Totoo iyon. Mula nang dumating ang technical team ng Pilipinas, walang natanggal sa trabaho sa refinery. Sa halip, nagkaroon ng bagong hearing. Kailangan ng mas maraming tao para sa maintenance at repair. Tumataas din ang sweldo ko. Hindi adjustment na ipinangako ng Amerika, kundi talagang pagtaas. Nagpakilala ang kumpanya ng Pilipinas ng bonus system. Magbabayad sila ng additional allowance kung maabot ang production goal. Nagtatrabaho kami ng masigasig. Sa unang pagkakataon, naramdaman naming may halaga ang aming trabaho. Hindi lang simpleng pagsunod sa utos, kundi parang kami ang may-ari. Sa ikatlong buwan, sinabi ni Team Leader De La Cruz na aalis na siya. Uuwi na sa Pilipinas. May darating daw na papalit sa kanya. Nalungkot kami. Sa huling araw, nagdaos kami ng maliit na party. Naghanda ng simpleng cake sa kantin ng empleyado. Salamat. Nagkaroon ako ng magandang karanasan dahil sa inyo, sabi ni De La Cruz. Pinalakpakan namin siya. Kami ang dapat magpasalamat. Kayo ang nagligtas sa amin, sabi ko. Sa gabing iyon, umuwi ako at nag-isip. Ganap na naiiba ang sitwasyon bago at pagkatapos dumating ang Pilipinas. Malakas ang Amerika, ngunit may kakayahan ng Pilipinas. Nag-utos ang Amerika, ngunit nakasama naming nagtrabaho ang Pilipinas. At ang pinakamahalaga, iginalang kami ng Pilipinas. Noon ko unang naisip, hindi masama kung mapunta sa kamay ng Pilipinas ang langis na ito. Hindi, mukhang mas maganda pa. Pagkaraan ng 3 buwan, ganap na nagbago ang refinery. Hindi lang bumalik sa dati, kundi mas gumanda pa. Dumating ang bagong team leader na Pilipino. Ang pangalan niya ay Engineer Lia Gonzalez. Mas bata kay De La Cruz at puno ng enerhiya. Sa unang pulong, nagbigay siya ng nakakagulat na suhestiyon. Mula ngayon, magpapadala kami ng mga inhinyero ng Venezuela sa Pilipinas para mag-aral. Umingay ang silid pulungan. Ilan po ang ipapadala ninyo sa Pilipinas para mag-aral? Tanong ng isang tao. Sa unang batch, 20 katao. Isang 3-month course. Mag-aaral kayo ng latest technology sa mga refinery sa Batangas at sa Maritime Center sa Subic Bay. Ang gastos, lahat ay sagot ng kumpanya. Airfare, accommodation, pagkain, tuition, lahat. Ang sweldo ninyo, tuloy din. Hindi kami makapaniwala. Hindi gumastos ng pera ang Amerika para sa amin. Ngunit sinubukan kaming turuan ng Pilipinas. Bakit ninyo ginagawa ang lahat ng iyon? Tanong ko. Seryosong sumagot si Team Leader Gonzalez. Kung umuunlad kayo, uunlad din ang refinery na ito. Aalis din kami balang araw. Kailangan ninyong patakbuhin ito ng mag-isa sa panahong iyon. Uminit ang dibdib ko sa mga salitang iyon. Hindi kami gustong dominahin ang Pilipinas magpakailanman. Gusto nila kaming tulungan na makatayo sa sarili naming mga paa. Napili din ako sa unang batch. Isa sa 20 katao. Bago umalis, tuwang-tuwa ako. Makikita ko na ang bansang Pilipinas ng personal. Nang dumating kami sa NAIA, nagulat ako. Napakaganda ng airport. Kumikinang. Ang mga tao ay maayos at may disiplina. Ito ba ang Pilipinas? Nagulat ang kasamahan ko. Akala lang namin, bansang isla lang ang Pilipinas. Ngunit nang makita namin, iba pala talaga. Sa bus patungong Batangas, nagulat kami muli habang nakatingin sa labas ng bintana. Napakalawak at napakalinis ng expressway. Mabilis ang takbo ng mga sasakyan, ngunit walang aksidente. Lahat ay sumusunod sa lane. Ang gagaling magmaneho ng mga tao rito. Sinusunod lahat ng traffic light. Ganap na naiiba sa Venezuela. Nang dumating kami sa refinery ng Batangas, hindi ako makapagsalita. Ang laki nito ay hindi namin kayang isipin. Siguro, 5 beses ang laki ng refinery namin sa Maracaibo. Lahat yan refinery? Tingnan mo yung dami ng tank. Ang dami rin ng pipeline. Nagsimula ang pag-aaral. Mula sa unang araw, mahirap na. Mula 8 ng umaga hanggang 6 ng gabi, puro theory. Kinabukasan, sinabayan din ng field practice. Ang nakakagulat ay ang nilalaman ng pag-aaral. Ang refinery ng Pilipinas ay fully automated. Sinasala lahat sa central control room. Pressure, temperature, flow rate, pati na ang chemical composition, lahat ay nakikita ng real time. Ilang worker ang kailangan ng sistemang ito? Tanong ko. Sumagot ang instructor na Pilipino. Mga 10 katao,
kasama na ang shift worker. Trabahong dating nangangailangan ng pinto katao. Kaya ang natitirang mga tao, gumagawa na sila ng mas specialized na trabaho. Quality control, process improvement, safety check, at iba pa. Naunawaan ko. Ipinauubayan ng Pilipinas ang manual labor sa makina at ginagawa ng mga tao ang mas mahalagang trabaho. Pagkaraan ng 2 linggo, nagkaroon kami ng night practice. Gumagana ang refinery ng 24 oras, kaya kailangan din naming matutunan ang trabaho sa gabi. Sa gabing iyon, nakakita ako ng nakakagulat na tanawin. Ang buong refinery ay kumikinang sa ilaw. May ilaw sa bawat pipeline at malinaw ang safety sign. Maliwanag sa gabi, parang sa tanghali. Bakit napakaliwanag? Para sa safety. Nangyayari ang aksidente kapag madilim. Safety na naman. Ang mga Pilipino ay seryoso sa safety. Kahit isang maliit na bagay, hindi nila pinalalampas. Sa unang buwan, sumabak na kami sa aktwal na trabaho. Siyempre, sa ilalim ng pangangasiwa ng mga inhinyero ng Pilipinas. Trabaho iyon sa inspection ng distillation. Ang paraang Pilipino ay talagang systematic. Nagpulong kami bago magtrabaho. Ano ang gagawin? Anong panganib mayroon? Sino ang gagawa ng ano, lahat ay napagdesisyonan. At habang nagtatrabaho, patuloy ang check. Tuwing 10 minuto, nagre-report kami sa radyo. Kung may problema, ititigil agad. Bakit ang bagal magtrabaho ng mga Pilipino? Nagreklamo ang isa kong kasamahan. Sanay kasi kaming nagmamadali. Sumagot ang supervisor na Pilipino. Hindi ito mabagal. Ito ay accurate. Kung magmamadali at magkakamali, mas maraming oras ang kakailanganin. Ang pag-aayos ng tama mula sa simulaang sa huli ay ang pinakamabilis. Tama siya. Sa katunayan, nang magtrabaho kami sa paraang Pilipino, walang pagkakamali. Hindi na kailangang ulitin ang trabaho. Sa huli, nakatipid kami sa oras. Sa 2 buwan, nag-aral kami tungkol sa chemical process. Paano ihihiwalay ang crude oil at paano gagamitin ang bawat chemical component. Nalaman namin ng isang nakakagulat na katotohanan. Halos walang tinatapon ng Pilipinas mula sa crude oil. Gasoline, diesel, kerosene, iyon ay basic. Pati na naphtha, asphalt, at maging sulfur ay ginagamit lahat. Binibenta ninyo ang sulfur? Siyempre, ginagamit yan sa paggawa ng pataba. Kung itatapon, pollution sa kapaligiran. Kung gagamitin, pera. Efficiency sa sukdulan. Pinipiga ng Pilipinas ang halaga ng bawat patak ng crude oil. Doon ko naunawaan kung bakit malakas ang Pilipinas. Hindi sila nag-aaksaya. Ginagamit nila ng husto ang lahat. Isang gabi, kumain kami ng pagkaing Pilipino sa isang kainan malapit sa Batangas. Adobo at sinigang. Mainit, ngunit masarap. Sa TV ng kainan, may news. Hindi ko maintindihan ang Tagalog, ngunit lumabas ang Venezuela sa screen. Footage iyon ng refinery namin. Ano yan? Tanong ko sa may-ari ng kainan. Ipinaliwanag niya. News po yan na nagtagumpay ang kumpanya ng Pilipinas sa oil business sa Venezuela. Tumaas daw ng 30% ang production volume. 30%? Napuno ako ng pagmamalaki. Ang trabahong ginawa namin ay lumabas sa news sa Pilipinas. Ano ang tingin ng mga Pilipino sa Venezuela? Tanong ko. Ngumiti ang may-ari. Maganda po. Mahilig ang mga tao sa kultura ng South America. Parang may init. Naramdaman ko ang pagiging malapit. Hindi lang kami ginamit ng Pilipinas. Nagpakita sila ng totoong interes. Sa 3 buwan, patapos na ang pag-aaral. Sa huling linggo, pinayagan kaming mag-tour sa Manila. Iba na namang pagkabigla ang Manila. Matataas na building. Malinis at accurate ang subway. Mabilis ang kilos ng mga tao. Ngunit walang kaguluhan. Habang naglalakad sa Ayala Avenue, sabi ng kasamahan ko, maniwala ka ba na ang bansang ito ay naging rubble dahil sa digmaan? Oo, sa loob lang ng 70 taon, naging ganito na. Kaya ba natin? Tumango ako. Kaya natin. Tinutulungan tayo ng Pilipinas. Sa gabing iyon, tinawagan ko si Team Leader Gonzales. Tinanong ko ang sitwasyon sa Venezuela. Lahat ay maayos. Hinihintay na kayo na bumalik. Kumusta ang refinery? Patuloy na tumataas ang production volume. Umabot na sa 1,100,000 bariles sa isang araw. 1,100,000 bariles. Mas marami ng 300,000 bariles kaysa noong dumating ang Amerika. May iba pa bang news?
Nag-atubili si Gonzales. Mukhang medyo naiinis ang panig ng Amerika dahil masyadong maganda ang ginagawa ng Pilipinas. Bakit? Kung tataasan namin ang production volume, lalaki ang share ng Pilipinas, hindi ba? Hindi nila gusto iyon. Medyo nag-alala ako. Paano kung gamalain kami ng Amerika? Magiging maayos ba? Huwag kayong mag-alala. Ginagawa lang namin ang ayon sa contract. Walang problema. Puno ng kumpiyansa ang boses ni Gonzales. Sa huling araw ng pag-aaral, nagkaroon ng closing ceremony sa hall ng headquarters ng Mabuhay Energy. Personal na dumalo ang mga executive ng kumpanya. Nagbigay ng talumpati ang Vice President. Kayo ngayon ang tulay ng teknolohiya sa pagitan ng Pilipinas at Venezuela. Gamitin ninyo ng maayos ang inyong pinag-aralan sa field. Isa-isa kaming tumanggap ng certificate ng pagtatapos. Nakipagkamay at nagpa-picture. Isang formal na certification. Isang qualification na jointly certified ng gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Venezuela. Magagamit ba talaga yan? Tanong ng kasamahan ko. Sumagot ang person in charge. Siyempre, kung may qualification na ito, maaari kayong magtrabaho bilang refinery engineer kahit saan sa mundo. Nagulantang kami. Nakuha namin ang international certification. Sa eroplano pabalik sa Venezuela, nag-isip ako. Marami talaga akong natutunan sa loob ng 3 buwan. Natutunan ko ang teknolohiya. Ngunit mas mahalaga ang natutunan ko. Work attitude, safety attitude, kahalagahan ng efficiency, at higit sa lahat, respeto. Iginalang kami ng mga Pilipino. Tinitrato kami bilang kapwa-expert. Iyon ang pinakamalaking pagkakaiba. Nang dumating kami sa Maracaibo, sinalubong kami ng mga kasamahan namin. Masaya silang lahat. Kumusta? Ang galing. Ang ganda talaga ng Pilipinas. Marami ka bang natutunan? Sobrang dami. Kaya na nating gawin ang tulad ng mga Pilipino. Kinabukasan, pagpasok ko sa trabaho, mas gumanda pa ang refinery. Nagpapatuloy ang improvement work ng team ng Pilipinas. Sinalubong kami ni Team Leader Gonzales. Welcome back. Oo, marami talaga akong natutunan. Maganda. Ngayon, oras na para gamitin ang inyong pinag-aralan. Inoa na kayo. Sinimulan kong ibahagi sa mga kasamahan ko ang pinag-aralan ko. Inapli namin ang paraang Pilipino sa aming field. Sa una, medyo awkward, ngunit dahan-dahan kaming nasanay. Pagkaraan ng 1 buwan, lumabas ang nakakagulat na pagbabago. Tumataas ang work efficiency, nababawasan ang pagkakamali, at wala ng safety accident. Ang pinakamahalaga, kaya na naming gawin ng mag-isa, kahit wala ang mga inhinyero ng Pilipinas. Kaya naming patakbuhin ang trabaho. Sa isang pulong, sinabi ni Team Leader Gonzales, "Mula ngayon, kayo na ang mag-lead. Tutulong na lang kami sa gilid." Sobrang ikinatuwa namin ang mga salitang iyon. Sa wakas, naramdaman namin kami na ang may-ari. May naglagay ng poster sa bulletin board ng refinery. "Salamat Pilipinas. Binigyan ninyo kami ng teknolohiya." Maraming pirma sa ilalim. Halos lahat ng empleyado ay pumirma. Pumirma din ako. Iyon ang totoo. Hindi kami ninakawan ng Pilipinas. Sa halip, pinalaki kami. Hindi sila nagbigay ng isda, kundi nagturo kung paano mangisda. Sa gabing iyon, umuwi ako at nag-isip. Malakas ang Amerika, ngunit matalino ang Pilipinas. Nagkontrol ang Amerika, ngunit nakipagtulungan ang Pilipinas. Nagutos ang Amerika, ngunit nagturo ang Pilipinas. Kaya, sinalubong namin ang Pilipinas. Ang langis ay nasa aming lupain pa rin. Ngunit ngayon, kaya na namin itong gamitin ng maayos. Dahil sa Pilipinas, kumalat ang mga salitang ito sa field. Ang pamamahala ng Pilipinas sa langis ay talagang magandang pagpili. Sumang-ayon din ako. Talagang ang magandang pagpili. Pagkaraan ng 6 na buwan ng pagtatrabaho sa Pilipinas, ganap na stable na ang refinery. Ang produksyon ay umabot na sa higit sa 1,200,000 bariles sa isang araw. Tumataas ng 50% kaysa noong dumating ang Amerika. Ngunit ang pagbabago ay hindi lamang sa teknikal na bahagi. Nagbago ang puso ng mga tao. Isang araw, kumakain ako ng tanghalian sa kantinang empleyado. Sa katabing mesa, nakaupo ang mga administrator ng Amerika. Magkahiwalay pa rin silang kumakain. May special menu. Ang mga inhinyero ng Pilipinas ay kasama namin sa iisang mesa. Kumakain ng eksaktong parehong pagkain. Arepa at black beans ang ulam noon. Ang sarap pala ng black beans.
Sabi ng isang ininyero ng Pilipinas. Medyo kahawig ng pagkaing Pilipino. Anong bahagi? Ang mga bean dish po. Marami rin kaming kinakain na beans. Tulad ng adobo at sinigang. Ganoon ba? Gusto kong subukan balang araw. Ang ganoong pag-uusap ay natural na. Nagpakita ng interes sa mga Pilipino sa aming kultura. Walang interes sa mga Amerikano. Pagkatapos kumain, tinawag ako ng isang administrator ng Amerika. Mag-usap tayo. Sumunod ako sa opisina. Isinara niya ang pinto at sinabi, "Masyado na kayong malapit sa mga Pilipino, hindi ba? Malapit? Hindi ninyo dapat kalimutan kung sino ang pinaglilingkuran ninyo. Ang yaman ng langis na ito ay nasa ilalim ng International Control System." Bigla akong nagalit. Ngunit nagtimpi ako. Tinuruan kami ng Pilipinas. Binigyan kami ng teknolohiya. Ano ang ginawa ninyo? Namutla ang mukha ng administrator. Nagbigay kami ng security. Kung wala kami, sinisira pa rin ni Maro ang bansang ito. Security? Ang pagbabantay sa amin ba ay security? Mag-ingat ka. Mapupunta ka sa problema kung ganyan ang attitude mo. Hindi na ako nagsalita pa. Ngunit nagdesisyon ako sa puso ko. Kakampi namin ng Pilipinas. Sa gabing iyon, uminom kami ng alak kasama ang mga kasamahan ko. Lahat kami ay may parehong karanasan. Nagkakagulo ang mga Amerikano para i-check ang Pilipinas. Sinasabing lumayo raw tayo sa Pilipinas. Walang hiya. Totoong nakakagulat. Napakabuti ng Pilipinas sa atin. Base ako manama. Seryosong nagsalita ang isang kasamahan. Sa totoo lang, ano ang ginawa ng Amerika? Hinuli si Maro. Iyon ay para sa sarili nilang interes, hindi ba? Walang silang ginawa para sa atin. Tama. Iba ang Pilipinas. Talaga silang tumutulong sa atin. Tinaasan ng suweldo. Nagbigay ng training. Dumami pa ang trabaho. Nakakuha pa ng trabaho sa refinery ang pamangkin ko. Ang damdamin ay malinaw. Sinusuportahan ng mga manggagawa sa field ang Pilipinas. Pagkaraan ng ilang araw, nagsagawa ng survey ang headquarters sa lahat ng empleyado. Hiningi ito ng panig ng Amerika. Sa pangalan ng employee satisfaction, may ganitong mga katanungan sa survey. Satisfied ba kayo sa kasalukuyang sistema ng pamamahala sa langis? Ano ang tingin ninyo sa pakikipagtulungan sa mga dayuhang kumpanya? Isulat ng malaya ang inyong opinyon tungkol sa direksyon ng operasyon sa hinaharap. Prangka akong sumulat. Aktibong sinusuportahan ko ang pakikipagtulungan sa Pilipinas. Tinitrato nila kami bilang kasamahan at nagbibigay ng tunay na tulong. Gusto kong magpatuloy sa pagtatrabaho sa Pilipinas. Nalaman ko kalaunan na karamihan sa mga empleyado ay ganoon din ang isinagot. Pagkaraan ng isang linggo, lumabas ang resulta ng survey. Hindi ito isinapubliko, ngunit narinig namin ang balita. Employee satisfaction, 85%. Support for Philippines cooperation, 92%. Nagulat daw ang panig ng Amerika. Ganap na naiiba sa kanilang inaasahan. Noong panahong iyon, bumisita sa refinery ang mga opisyal mula sa interim government sa Caracas. Ang interim government na itinatag ng Amerika. Sa pangalan ng inspection, nagtipon ng lahat ng empleyado. Umakyat sa entablado ang opisyal at nagsalita. Nagpapasalamat kami sa inyong pagsisikap. Ang kinabukasan ng Venezuela ay nasa inyong mga kamay. Mga formal na salita iyon. Ngunit sa oras ng question and answer, nagtaas ng kamay ang isang kinatawan ng unyon. May isang tanong ako. Saan napupunta ang kita ng langis? Nalaglag ang opisyal? Iyon ay isang complex na issue. Sa ilalim ng International Control System. Pakisabi ng specific. Magkano ang bumabalik sa mamamayang Venezuelan mula sa perang kinikita sa langis na ginawa namin? Tumahimik. Hindi nakasagot ng maayos ang opisyal. Sa sandaling iyon, tumayo si Team Leader Gonzales. Maaari po ba akong magsalita? Tumango ang opisyal. Ang bayad sa crude oil na binabayaran ng Pilipinas ay inilalagay ng buo sa account ng State Oil Company ng Venezuela. Transparent ang processing. Kaya saan napupunta ang perang iyon? Tanong ng isang tao. Tiningnan ni Gonzales ang opisyal. Nag-aatubiling sumagot ang opisyal. Ang isang bahagi ay para sa state operation cost at ang isang bahagi ay para sa debt repayment. Debt? Kaninong utang? Iyon ay state secret. Doko sa matapol. Umingay ang hall. Alam ng lahat. Utang iyon sa Amerika. Pauwi, nag-usap kami ng kasamahan ko. Sa huli, kinukuha lahat ng Amerika, hindi ba? Oo. Nagtatrabaho lang tayo.
Nagbabayad ng patas ang Pilipinas at bumibili. Pero kinukuha lang ng walang bayad ng Amerika. Tumitindi ang galit. Ngunit wala kaming magawa. Dahil mahina kami. Ngunit makalipas ang ilang araw, may magandang balita kaming narinig. Mag-i-invest daw ang gobyerno ng Pilipinas sa infrastructure construction sa Venezuela. Ipinaliwanag ni Team Leader Gonzales. Magbibigay ang mga bangko ng Pilipinas ng E, B, I, L, na, O, J, makanasi, L, O, ay, na, Himos, this na, A, gan, nang kasi nama, ay, ana, ay, naye, now, in, masina ng an, des, ana, I need, I, an, F, I, is, enko, I, O, C, ay suma, E, R, E, tambing se na si, anggis por, 1 bilyong loan, gagamitin niyon para sa infrastructure. 1 billion? Oo, gagamitin niyon para sa paggawa ng kalsada, port at power plant. Siyempre, gagawin niyon ng mga kumpanya ng Pilipinas, ngunit kukuha sila ng mga manggagawang Venezuelan. Ibig sabihin, magkakaroon ng trabaho? Tama, magbibigay iyon ng tens of thousands sa trabaho. Ganap na, naiiba ito. Nagkontrol lang ang Amerika, ngunit nag-invest ang Pilipinas. Sinubukan nilang buhayin talaga ang ekonomiya ng Venezuela. Nang kumalat ang balita, naging mainit ang reaksyon ng mga tao. Ang galing talaga ng Pilipinas. Hindi lang nila kinukuha ang langis. Tinutulungan nila tayo. Ibang klase sa Amerika. Nararamdaman din ang pagbabago sa bayan. Dumami ang produkto ng Pilipinas sa mga tindahan. Smartphone ng Cherry Mobile, TV ng Devant. Mga sasakyan ng photo nagsimulang hanapin ng mga tao. Mabenta ngayon ang produkto ng Pilipinas. Maganda kasi ang tingin ng mga tao sa Pilipinas, sabi ng isang may-ari ng tindahan. Bakit? Dahil sa isyu ng langis. Sabi nila, maayos daw tayong tinatrato ng Pilipinas. Iba sa mga Amerikano. Totoo iyon. Nagbago ang pananaw ng mga tao. Isang gabi, nanonood ako ng TV sa bahay. Primetime news iyon. Sabi ng anchor. Ayon sa recent public opinion survey, 78% ng mamamayang Venezuelan ang sumusuporta sa economic cooperation sa Pilipinas. 78%. Isang napakalaking numero. Nagpatuloy ang news. Sa kabilang banda, ang trust rating para sa Amerika ay nanatili sa 42%. Tumitindi ang skepticism tungkol sa papel ng Amerika matapos ang rehimeng Maro. Puno ng komento ang comment section. Iginalang tayo ng Pilipinas. Nag-uutos lang ang Amerika. Nakikipagtulungan ng Pilipinas. Nagkaroon ako ng trabaho dahil sa Pilipinas. Gusto ng anak kong mag-aral ng Tagalog. Ang huling komento ang nakakagulat. Nagsimulang magpakita ng interes ang mga kabataan sa Pilipinas. Kinabukasan, may nakakita akong nakakatuwang tanawin sa refinery. May ilang young worker na nagbabasa ng librong Tagalog sa break time. Nag-aaral ba kayo ng Tagalog? Opo. Akala namin kailangan kong magtatrabaho sa kumpanya ng Pilipinas. Mahirap ba? Medyo, pero nakakatuwa. Nag-aaral kami habang nanonood ng mga Philippine drama. Makikita ang mga ganoong tanawin kahit saan. Nagbukas din ang klase ng Tagalog. 2 lugar pa nagbukas sa Maracaibo. Maging sa pulong ng Union, lumabas ang Pilipinas. Paano kung gawin nating opisyal na stand ang aktibong pagsuporta sa Pilipinas? Suestiyo ng isang kinatawan. Magandang ideya. Maglabas tayo ng statement. Pagkaraan ng ilang araw, lumabas ang statement sa pangalan ng Union Confederation. Ang mga oil worker ng Venezuela ay buong pusong sumusuporta sa pakikipagtulungan sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang tunay na partner na tumitingin sa amin bilang kasamahan. Nagbabahagi ng teknolohiya at lumalago ng magkasama. Nabalita ang statement sa buong national media. Mainit ang reaksyon. Sumulat ang isang columnist sa Caracas. Ang pakiramdam ng panggagahasa ay Amerika at ang pakiramdam ng pakikipagtulungan ay Pilipinas. Iyan ang tapat na pag-amin ng mga manggagawa sa field. Ina mo ba? Sumikat ang artikulong iyon. Nagsimula itong sipiin ng mga tao. Naiinis daw ang US Embassy dahil ang public opinion sa Venezuela ay umaago sa paraang iba sa kanilang inaasahan. Sumagot sila sa pamamagitan ng media. Nakialam ang Amerika para sa kalayaan at demokrasya ng Venezuela.
hindi para sa economic benefit, ngunit walang naniwala. Kami, na nagtatrabaho sa field, ang pinakamahusay na nakakaalam. Isang araw, maingat na nagtanong si Team Leader Gonzales, may pressure ba sa inyo mula sa panig ng Amerika? Opo. Sinasabi nilang huwag kaming makipagkaibigan sa Pilipinas. Kaya ba ninyong magpatuloy sa pagtatrabaho? Ngumiti ako at sumagot. Siyempre, kakampi kami ng Pilipinas. Kayo ang nagligtas sa amin. Napangiti si Gonzales. Salamat. Gagawin din namin ang aming makakaya. Sa gabing iyon, sinabi ko sa asawa ko, Sweetheart, mukhang magiging maganda ang kinabukasan ng ating mga anak. Bakit? Dahil narito ang Pilipinas. Hindi nila tayo pababayaan. Tumango din ang asawa ko. Oo, mabait ang mga Pilipino. Sabi ng kapitbahay namin, nakakuha raw ng trabaho sa kumpanya ng Pilipinas ang anak nila. Ang ganoong pag-uusap ay nangyayari sa buong Venezuela. Nagtatambak ang trust sa Pilipinas at nakumbinsi kami. Sinubukan kaming dominahin ng Amerika, ngunit sinubukan kaming makasama ng Pilipinas. Nagpadala ng sundalo ang Amerika, ngunit nagpadala ng engineer ang Pilipinas. Nagutos ang Amerika, ngunit nagturo ang Pilipinas. Kaya, sinalubong namin ang Pilipinas. May naglagay ng tarpaulin sa pangunahing gate ng refinery. Pilipinas at Venezuela, magkasama sa kinabukasan. Naiinis ang mga administrator ng Amerika, ngunit walang nagtanggal. Dahil iyon ang aming tapat na damdamin. Buong puso naming sinalubong ang pamamahala ng Pilipinas sa 30.3 bilyong bariles ng langis. Nang maging seryoso ang pakikipagtulungan sa Pilipinas, patuloy na nangyari ang mga nakakagulat na bagay. Ngunit hindi lahat ay natuwa. Isang umaga, pagpasok ko, kakaiba ang kapaligiran ng refinery. Nagtitipon ng mga empleyado at nagbubulungan. Anong nangyayari? Tanong ko. Pinakita ng kasamahan ko ang kanyang cellphone. Isang news article. China at Russia jointly protest sa alokasyon ng langis ng Venezuela sa Pilipinas. Binasa ko ang artikulo. Sabi ng spokesperson ng Ministry of Foreign Affairs ng China na ang langis ng Venezuela ay orihinal na para sa long-term contract sa China. Ang pagkuha raw ng Pilipinas dito ay paglabag sa international treaty. Parehong sinabi ng Russia. Nag-invest daw ang Russia ng bilyon-bilyong dolyar sa Venezuela. Dapat daw silang makakuha ng langis bilang bayad. At ang pagpasok ng Pilipinas ay hindi raw patas. Tumaas ang tensyon. Nagsimulang kumilos ang China at Russia. Sa hapon, nagpatawag ng emergency meeting. Ipinaliwanag ni Team Leader Gonzales. Inaasahan na namin ito. May contract ang China at Russia sa rehimeng Maro. Ngunit gumuho ang rehimeng iyon, kaya void din ang contract. Kaya, walang problema? Tanong ng isang tao. Wala kaming problema sa legal na aspeto. Ngunit gagamit sila ng lakas, hindi batas. Anong ibig mong sabihin? Seryosong sabi ni Gonzales. Posibleng gambalain nila ang sea transport. Tumahimik ang silid pulungan. Sea transport. Iyon ang aming lifeline. Kung mablock ang mga tanker, tapos na. Pagkaraan ng ilang araw, may kakaibang nangyari. Isang tanker ng Pilipinas ang nilapitan ng hindi kilalang barko habang dumadaan sa Caribbean Sea. Nagbigay ng emergency briefing si Gonzales. Banta ang natanggap ng tanker namin kagabi. Buti na lang at walang pinsala, ngunit seryoso ang sitwasyon. Sino ang may gawa? Hindi sure. Ngunit base sa sitwasyon, hindi nagpatuloy si Gonzales. Ngunit alam namin, China o Russia ang nasa likod. Sa gabing iyon, hinigpitan ng security sa paligid ng refinery. Nagtalaga ng mga sundalo ng Venezuela. Dinoble din ng US Marines ang patrol. Magkakaroon ba ng digmaan? Nag-aalalang tanong ng kasamahan ko. Hindi naman siguro aabot sa ganoon. Ngunit, hindi rin ako sigurado. Pagkaraan ng isang linggo, may maseryosong balita kaming narinig. Nagsimula raw mag-aktibo ang mga pirata sa rehiyon ng Somalia. Somalia? Anong koneksyon namin doon? Tanong ko. Inilatag ni Gonzales ang mapa. Ang ilan sa mga tanker namin ay dumadaan sa Suez Canal papuntang Asia. Kailangang dumaan sa Somalia. Pirates? May pirata pa ba? Meron. At biglang naging active sila kamakailan. May impormasyon kaming may sumusuporta sa kanila sa likod. May sumusuporta. Alam ng lahat kung sino iyon. Pagkatapos ng pulong, nag-usap kami ng mga kasamahan ko. China ang umalkila ng pirata. Yan ba? O Russia? Baliw. Nangyayari ba talaga yan? Lahat ay nangyayari sa oil war.
Nakasalalay ang 30.3 bilyong bariles. Mabigat ang kapaligiran. Masaya kami nagtatrabaho sa Pilipinas. Ngunit naisip ko kung kailangan ba naming tiisin ang ganitong panganib. Sa gabing iyon, umuwi ako at nagtanong ang asawa ko ng may pag-aalala. Nakita mo ba ang news? Inatake raw ang barko? Ayos lang, walang pinsala. Nakakatakot pa rin. Ligtas ka ba? Ligtas ako rito. Huwag kang mag-alala. Ngunit nag-alala din ako. Pagkaraan ng ilang araw, may mass email na dumating mula sa headquarters. Naghanda raw ng countermeasure ang gobyerno ng Pilipinas, ang Philippine Coast Guard at Navy Philippine Naval Forces ang mamamahala sa escort mission. Philippine Navy. Hindi ko alam kung ano iyon. Nang isearch ko, isa itong organisasyong katumbas ng Philippine Navy. Nag-aaktibo na raw sa rehiyon ng Somalia. Ang militar ng Pilipinas ang magpoprotekta sa atin? Nagulat na sabi ng kasamahan ko. Mukhang ganoon. Ang galing. Akala namin maliit lang silang bansang isla. May militar din pala. Siyempre meron. Habang mas marami akong nalalaman tungkol sa Pilipinas, mas nagugulat ako. Mas malakas silang bansa kaysa sa inaakala namin. Pagkaraan ng 2 linggo, nagbigay ng magandang balita si Team Leader Gonzales. Dumating na ang isang escort vessel mula sa Philippine Navy. Mag-escort na ito sa mga tanker namin. Escort vessel? Oo, isang latest warship. Ipinagmamalaki ng Philippine Navy. Makasi na. Pagkaraan ng ilang araw, pumasok sa port ng Maracaibo ang escort vessel. Lumabas ako para tingnan. Napakalaki nito. Kulay gray na hull at puno ng armas. Umiikot ang radar at nakita ang mga missile launcher. Ang bandila ng Pilipinas ay iwinawagayway sa deck. Ang tanawing iyon ay parang nagbigay ng lakas. Bumaba ang mga opisyal ng Navy. Lahat ay nakasuot ng malinis na uniform. Tuwid ang tindig. Ang tila captain ay nakipagkamay kay Gonzales at bumati sa amin. Mabuhay. Ako si Captain Santiago mula sa Philippine Navy. Mananagot ako sa ligtas na sea transport ninyo. Nagpalakpakan kami. Nagpapasalamat talaga. Mula noon, naglayag ang mga tanker ng Pilipinas sa ilalim ng escort ng Navy. Ligtas din ang pagdaan sa rehiyon ng Somalia. Minsan daw, may pirate ship talagang lumapit, ngunit nang makita ang barko ng Pilipinas, tumakas daw. Hindi naman bobo ang mga pirata. Hindi sila lalaban sa warship, sabi ng kasamahan ko habang tumatawa. Ngunit hindi sumuko ang China at Russia. Sa halip, may nakakagulat na balita kaming narinig. Chinese Navy. Sinubukan daw na haras ang tanker ng Pilipinas sa South China Sea. Nang basahin ko ang artikulo, kinilabutan ako. Sabi raw ng Chinese Coast Guard na pinahinto nila ang tanker ng Pilipinas sa ilalim ng pretext ng illegal fishing. Isang walang kwentang dahilan. Illegal fishing ang tanker? Walang hiyang dahilan yan. Nababaliw na ba ang China? Nag-alala ang buong refinery. Kung magpapatuloy ito, magiging seryoso na talaga. Ngunit makalipas ang 2 araw, may nakakagulat na balita kaming narinig. US 7th Fleet. Pumasok sa South China Sea. Kumilos daw ang US Carrier Strike Group para protektahan ang tanker ng Pilipinas. Bakit? Nagtaka ang kasamahan ko. Nagtaka din ako. Nag-iingat ang Amerika sa Pilipinas, hindi ba? Ipinaliwanag ni Gonzales. Complex kasi. Nag-iingat ang Amerika sa Pilipinas, pero mas ayaw nila sa China. Kaya kinampihan nila ang Pilipinas. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan, ganoon. At ang Pilipinas ay alay ng Amerika. Hindi nila pababayaan ang alay. Hindi ko alam na ganoon pala complex ang international politics. Pagkaraan ng ilang araw, nagkaroon daw ng tensiyonadong engkwentro sa South China Sea. Nagtatitigan daw ang China, ang Philippine Escort Fleet at ang US Carrier. Sa huli, umatras ang China. Hindi nila kayang harapin ang US Carrier. Ligtas na nakadaan ang tanker ng Pilipinas. Umatras ang Chinese Navy. Nakahinga ako ng maluwag nang makita ang news. Buti na lang, muntik nang magkaroon ng digmaan. Ngunit alam ng lahat na hindi pa ito ang katapusan. Hindi rin tumahimik ang Russia. Nagbigay sila ng pressure sa interim government ng Venezuela. Nakipagkita ang Russian ambassador sa acting president. Ang Russia ay matagal ng kaibigan ng Venezuela. Mas matalino na piliin ang isang bansang tulad ng Pilipinas. Nanginig ang interim government. Malaki ang impluwensiya ng Russia. Kumalat ang balita sa refinery.
Baka kanselahin daw ng gobyerno ang contract ng Pilipinas. Imposible. Napakabuti ng Pilipinas sa atin. Iba raw sa taas. Malakas ang political pressure. Tumindi ang pag-aalala. Sa sandaling iyon, kumilos ang Union. Nagpunta sa Caracas sa mga kinatawan ng oil workers sa buong bansa. Nagdemonstrasyon kami sa harap ng interim government office. Ipagtanggol ang contract sa Pilipinas. Makinig sa boses ng mga manggagawa, China at Russia. Magnanakaw sila. Mapayapa ang demonstration, ngunit malakas. Libu-libong tao ang nagtipon. Nakasama din ako. May hawak akong placard. Pilipinas ang nagligtas sa amin. Huwag kaming traidurin. Dumating ang media para mag-cover. May reporter na nag-abot ng mic sa akin. Bakit ninyo sinusuportahan ng Pilipinas? Prangka akong sumagot. Tiningnan kami ng Pilipinas bilang kasamahan. Nagbigay sila ng teknolohiya at lumikha ng trabaho. Hindi iyon ginawa ng China at Russia. Ginamit lang nila kami. Iyon ang broadcast sa buong bansa. Mainit ang reaksyon. Puno ng komento ang social media. Tama ang sinasabi ng worker. Hindi dapat iwanan ng Pilipinas. Hindi pala kaibigan ng China at Russia. Gumana ang public opinion. Pagkaraan ng isang linggo, naglabas ng statement ang interim government. Ang gobyerno ng Venezuela ay ipagpapatuloy ang oil cooperation sa Pilipinas. Nagpalakpakan kami. Nagwagi kami. Sa gabing iyon, nagdaos kami ng maliit na pagdiriwang sa refinery. Dumalo din si Team Leader Gonzales. Dahil ito sa inyo, salamat. Buong pusong sabi ni Gonzales. Sumagot ako. Kami ang dapat magpasalamat. Hindi ninyo kami sinukuan. Nagbungguan kami ng beer glass. Magkasama ang Pilipinas at Venezuela. Ngunit alam ng lahat, hindi madaling susuko ang China at Russia. May mas malaking pagsubok pa ang darating. At ang pagsubok na iyon ay dumating kaagad sa dagat. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon. 2:00 ng madaling araw. Baliw ang cellphone ko. Si Team Leader Gonzales iyon. Pumunta ka sa headquarters ngayon din. Emergency situation. Nanginginig ang boses niya. Hindi pangkaraniwan. Nagdamit ako at nagmaneho. Maliwanag ang headquarters building. Nagkakagulo ang mga tao kahit hating gabi. Pagpasok ko sa silid pulungan, naroon si Gonzales, si Captain Santiago ng Navy, at pati na ang mga administrator ng Amerika. Anong nangyayari? Tanong ko. Binuksan ni Gonzales ang screen. Isang satellite image ang lumabas. 3 oras na ang nakalipas. Isang tanker namin sa Somalia ang inatake ng hindi kilalang barko. Sa screen, may maliliit na dot na pumapalibot sa isang malaking dot sa dagat. Pirata? Mukhang ganoon. Ngunit hindi sila ordinaryong pirata. Sumingit si Captain Santiago. Masyadong mataas ang level of armament. May rocket launcher at heavy machine gun. At organized ang kilos. Mukhang mga trained soldier. Imposible. Oh, mataas ang posibilidad ng mga mercenary na inarkila ng isang tao. Tumahimik ang silid pulungan. Alam ng lahat, China o Russia ang nasa likod. Ligtas sa mga crew ng tanker. Ngunit tumigil ang barko. Napilitan silang patayin ang engine. Philippine Navy? Inilatag ni Captain Santiago ang mapa. Narito ang escort vessel namin. 80 nautical mile ang layo mula sa tanker, mga 150 kilometer. Kahit sa maximum speed, aabutin iyon ng 4 na oras. 4 na oras. Huli na. Makukuha na ng mga pirata ang barko bago iyon. Wala na kaming pag-asa. Sa sandaling iyon, nagsalita ang administrator ng Amerika. Malapit ang US Carrier Strike Group namin. Maaari kaming magpadala ng helicopter. Gaano katagal? 1 oras at kalahati. 1 oras at kalahati. Barely. Ngunit iyon ang pinakamahusay. Gawin ninyo. Tumango si Gonzales. Nanonood ako roon. Hindi ako makaalis. Lumipas ang 1 oras. Patuloy na nag-update ang satellite image. Mas lumapit ang mga pirate ship. Maaari ba kaming makipag-ugnayan sa tanker? Opo. Naghihintay ang captain. Ikonekta. Dumaloy ang boses mula sa speaker. Isang captain na Pilipino. Ito ang Mabuhay 12. Kumusta ang sitwasyon? 6 na pirate ship ang lumapit na sa 500M. May nakikita kaming mga 20 armed personnel. Kalmado ang boses ng captain. Ngunit ramdam ang tensiyon. Papunta na ang helicopter ng Amerika. Magtiis pa kayo ng kaunti. Naiintindihan. Gagawin namin ang aming makakaya. Naputol ang komunikasyon.
Lumipas pa ang 30 minuto. Ang mga pirate ship sa satellite image ay lumapit na sa 300M. Bakit ang tagal? Nag-aalala kong tanong. Tumanggap ng tawag ang administrator ng Amerika at namutla ang mukha niya. Nagkaroon ng problema ang helicopter. May engine failure daw. Ano? Nagpre-prepare kami ng ibang helicopter pero aabutin pa iyon ng 1 oras. Dumating ang kawalan ng pag-asa. 1 oras iyon para matapos ang lahat. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Captain Santiago. Nag-usap siya sandali at nagbago ang ekspresyon niya. Ang escort vessel namin ay lumalapit sa maximum speed at tumigil sandali si Santiago. Nagpadala kami ng reconnaissance helicopter. Helicopter? Gaano katagal? 20 minuto. Ang Pag-asa ay lumiwanag sa silid pulungan. Ngunit may problema. Seryosong sabi ni Santiago. Ang helicopter namin ay hindi attack helicopter. Anti-submarine helicopter ito. Walang baril para sa mga pirata. Kung gayon, 4 na miyembro lang ng Special Force ang lulan. 30 ang pirata. 4 laban sa 30. Walang kwentang numero. Kailangan pa rin nating gawin. Mariing sabi ni Gonzales. 24 crew namin ang nasa barkong iyon. Hindi namin susukuan. Kinuha ni Santiago ang radio. Operation approved. Proceed quickly. Ang 20 minuto ay parang 20 oras. Sa satellite image, nakita ang isang maliit na dot na mabilis na gumagalaw ang helicopter ng Pilipinas. Lumapit na ang pirate ship sa tanker, sabi ng isang tao. Mukhang nagtatapon na sila ng lubid para umakyat. 5 minuto na lang bago dumating ang helicopter. Nagsimulang mag-countdown si Santiago. Ang 5 minuto ay parang walang katapusan. Dumating na ang helicopter sa scene. Nag-update ang satellite image. Umiikot ang helicopter sa ibabaw ng tanker. Mula sa radio ni Santiago, narinig ang tunog. Ito ang special security team. Naabot ang target area. Naghahanda na para bumaba. Narinig ang tunog ng rappel. At muling narinig ang radyo. Successful entry. Starting engagement. Engagement. Lahat sa silid pulungan ay huminto ang hininga. Lumipas ang 5 minuto. Lumipas ang 10 minuto. Walang balita. Kumusta ang sitwasyon? Umiiyak kong tanong. Hindi rin alam ni Santiago. Sinubukan lang niya ang radio. Special Security Team. Respond. Report situation. Ingay lang ang narinig. Pagkaraan ng mga 11 minuto, sa wakas ay dumating ang radio call. Ito ang Special Security Team. Boses iyon na may hingal. Report situation. Na-neutralize na ang pirata. Lahat ng crew, ligtas. Nagsigawan kami. Muntik na akong matumba. Damage report? 1 sa aming panig, sugatan. Maraming pirata. 4 na taong nanalo laban sa 30. Hindi ako makapaniwala. Paano nangyari iyon? Tanong ko kay Santiago. Ngumiti ng bahagya si Santiago. A Philippine Naval Special Operations NAVSO. Isa sa mga pinakamahusay na unit sa mundo. Doon ko lang naunawaan. Gaano kalakas ang Pilipinas. Pagkaraan ng 1 oras, dumating ang escort vessel ng Pilipinas sa scene. Kinulong nila ang mga pirata at kinuha ang tanker. Pagkaraan ng 2 araw, ligtas na dumating ang tanker sa destination. Ngunit hindi nagtapos doon ang kuwento. Nang imbestigahan ang mga inarestong pirata, lumabas ang nakakagulat na katotohanan. Sila ay miyembro ng private military company ng China. Hindi man direktang inarkila ng gobyerno ng China. Malinaw kung sino ang nasa likod. Nagkagulo ang international community. Nagpatawag ng emergency meeting ang UN Security Council. Nagpakita ng ebidensiya ang Pilipinas. Sinang-ayunan ito ng Amerika. At sumunod din ang Europa. Nag-deny ang China. Ngunit walang naniwala. Sa huli, napilitang umatras ang China. Ganoon din ang Russia. Ang ruta ng langis ng Venezuela ay ligtas na muli. Pagkaraan ng 1 buwan, isang espesyal na barko ang pumasok sa Maracaibo. Ang Philippine Escort Vessel. Ang mismong barko na nagligtas sa tanker sa gabing iyon. Lumabas ang mga mamamayan para salubungin. Libu-libong tao ang nagtipon. Iwinawagayway nila ang bandila ng Venezuela at ang bandila ng Pilipinas. Bumaba ang mga Navy personnel. Sinalubong sila ng palakpakan. Naroon din ako. Uminit ang dibdib ko. Nakita ko rin ang mga special forces. 4 na tao. Sila ang mga hero na nag-neutralize sa 30 pirata. Nagbigay ng Certificate of Appreciation ng kinatawan ng mamamayan. Philippine Navy. Ipinaparating namin ang pasasalamat ng mamamayang Venezuelan
Tinanggap ito ni Captain Santiago. Kinuha niya ang mic at nagsalita sa Espanyol. Ginawa lang namin ang tungkulin namin para protektahan ang aming mga kasamahan. Ang Venezuela at Pilipinas ay partners. Pinoprotektahan ng mga partners ang isa't isa. Parang tutulo ang luha ko sa mga salitang iyon. Sa gabing iyon, nagsimula akong magsulat ng liham. Liham para sa mga mamamayan ng Pilipinas. Nagsulat din ng mga kasamahan ko at mga kinatawan ng unyon. Isinama namin ang lahat kung bakit namin unang sinimulan na tingnan ng seryoso ang Pilipinas. Ano ang nangyari sa ilalim ng Amerika at Pilipinas? Ano ang ginawa ng China at Russia? At ano ang ginawa ng Pilipinas? Ano ang nangyari sa dagat sa gabing iyon? Ang huling pangungusap ng liham ay ako ang sumulat. Ang bansang may kakayahang protektahan ang kanilang yaman at hindi lamang magmay-ari nito ang tunay na makapangyarihan sa panahong ito. Natutunan namin iyan sa Pilipinas at idinagdag ko. Ikinalulungkot namin na minamaliit namin ang Pilipinas. Alam na namin ngayon, ang Pilipinas ang tunay na makapangyarihang bansa. Hindi lang malakas, kundi tama. Ipinadala namin ang liham sa Philippine Embassy. Pagkaraan ng ilang araw, nabalita raw ang liham sa media ng Pilipinas. Naantig daw ang mga Pilipino. May naglagay ulit ng poster sa bulletin board ng refinery. Buong puso naming sinasalubong ang pamamahala ng Pilipinas sa 30.3 bilyong bariles ng langis. Puno ng pirma sa ilalim. Halos lahat ng empleyado ay pumirma. Pumirma din ako sa mas malaking letra ngayon. Pagkaraan ng 3 buwan, ang production volume ay umabot na sa higit sa 1,300,000 bariles sa isang araw. Lumikha ng 3,000 trabaho. Tumataas din ang sweldo. Nagsimulang bumangon ang ekonomiya ng Venezuela. Ang investment ng Pilipinas ay dumating at muling itinayo ang infrastructure. Mas sumikat ang mga Philippine drama sa bayan. Nag-aaral ng Tagalog ang mga kabataan. Gusto nilang magtrabaho sa mga kumpanya ng Pilipinas. Isang araw, nagtanong ang anak ko, "Papa, maaari din ba akong pumunta sa Pilipinas?" "Siyempre anak, ang Pilipinas ang kaibigan natin." "Hindi lang kaibigan papa, parang magkapatid." "Tama ang anak ko. Ang Pilipinas ay dakila. 30.3 bilyong bariles. Kami pa rin ang nagmamay-ari ng napakalaking yamang iyon. Ngunit ngayon, kaya na namin itong gamitin ng maayos. Dahil sa Pilipinas, hindi sila nagnakaw. Magkasama silang lumikha. Hindi sila nagdomina. Magkasama silang lumago. Hindi sila nagutos. Magkasama silang nagbahagi. Kaya, sinalubong namin ang Pilipinas. Buong puso. Ang inyong kwento ay batay sa liham na direktang ipinadala ng mga oil worker ng Venezuela. Isang kwento na nagpapakita ng pagkakaiba sa pagitan ng bansang mayaman at ng bansang may kakayahang patakbuhin ng yaman at kung ano ang tunay na pakikipagtulungan.